buong bansa natin, we already lost a former president. So, late na tayo. Kaya nga sinabi ko kanina kung hindi ko lang maalala kung nasabi ko ba. Pero ways forward na lang tayo. Unang-una, sino ang mananagot? But we don't expect na merong papanagutin. Pangalawa, anong gagawin natin as a country, as a nation, moving forward? May darating na eleksyon. Ano bang dapat natin gawin dyan? Ang gusto ng lahat, pagbabago. So, meron tayong option na 10 senador at meron pa tayong daming tanong sa nangyari sa ating budget sa ngayon, no? Public funds is expended in a constitutionally infirm document. So, ano bang gagawin ng bansa? Ituloy natin ang demand natin for transparency, accountability, peace and security para sa ating bayan. Timelines, no? Kung paano yung proseso sa loob ng korte. But as a relative, as a daughter, I just feel na, and as a citizen, as a Filipino citizen, masyado nang matagal ang isang araw kay President Duterte. Noong nasa ere, si President Duterte, noong kasi sinusundan ko yung airplane niya, nung naintindihan ko na kung ano yung gagawin ng pamahalaan sa kanya, gumawa na ako ng paraan na merong sasalo sa kanya na abogado dito sa Daig. So, madaming mga pangalan ang pinadala sa akin ng iba't ibang grupo, iba't ibang tao. Meron ding mga lawyers na nag-apply mismo at ginawaan ko siya ng shortlist. May inutusan ako ng abogado dyan sa Pilipinas na mag-interview ng mga lawyers ng mabilisan lang. Tapos, si Nick Kaufman ang nasa top 3 ng listahan na yon. And base sa briefer na binigay sa akin ng abogado, base sa interview na ginawa niya sa mga abogado at sa kanyang, ano bang tawag niyan? Vetting, no? Pinili ko si Nicholas Kaufman. And habang nasa ere, si President Duterte, sinabihan siya at sinabihan ko lahat ng may contact sa kanya. Even ako, kasi nakausap ko siya sa telepono, sabihin niya, pagdating niya dito, na si Nicholas Kaufman, yung kanyang abogado. Pagdating niya dito, nakasulat sa papel din ang pangalan ni Attorney Salvador Mediadleya at siya yung unang nirecognize ng ICC na abogado. Kaya siya yung nandoon sa initial appearance. Pero nakikita ko na medyo hirap si Attorney Medialdea dito kaparte ng kanyang kalusugan. Ilang beses ko siya sinabihan dahil nagmi-meeting kami dito. Ilang beses ko siya sinabihan na pumunta kami sa hospital dahil pangalawang nakikita ko yung hirap siya sa paghinga, hirap siya sa mukha siyang stress na masyado na dahil sa edad niya siguro. Sinabihan ko siya magpa-hospital kami pero umaayaw siya dahil nga tumutulong siya kay dating Pangulong Duterte. At yun na nga, inabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Kaya malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. So, yes, ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man si Nicholas Kaufman, ako po ang mananagot
sa taong bayan. We already set up the legal team for that as early as 2023 when, as I said, Representative Castro announced that there are impeachment talks inside the House of Representatives. So fortunately, that team is not involved in the ICC case of support the group of lawyers for the ICC case of President Duterte so that they can focus on my impeachment case. As we speak, they are preparing answers to the articles of impeachment, and they will they will work on that and they will deal with that impeachment case for me. So the other question is, it will not matter if President Duterte is not anymore in the legal team because there are other lawyers there as well working on the impeachment case. The other question, sorry, I forgot. Yung warrant na nandito ako sa The Hague, I will surely talk to another lawyer na para sa akin naman what are my options legally. Kung ang warrant naman ay dumating na nandyan ako sa Pilipinas, tingnan natin kung anong gagawin ng gobyerno sa akin. Surprisingly, I'm okay. Wala naman akong nararamdaman na So on that point, I don't think I'm okay. Wala akong nakakatulog naman ako maayos. Siguro dahil sa pagod nung isang buong araw ng meetings dito. At so meron akong saktong tulog, meron akong saktong kain. Ang worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. At ngayon, yung youngest na anak ko, yan yung katabi ko sa tulog. So, yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay. Yan yung hindi ko kasi magawa remotely, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely. So as long as merong mga teams, designated teams na in charge doon. Like say for example, sa OVP, may team doon. Sa impeachment case ko, may team doon. Pagdating naman dito sa ICC case ni Pangulong Duterte, may team dito. Kaya ko siya gawin kahit saan man ako sa mundo. Ang hindi ko magawa is maging nanay remotely sa aking mga anak dahil nasanay sila. Nandiyan ako lagi. Nawala ng kausap yung aking eldest na anak dahil nasanay din yon na kausap niya ako lagi sa mga nararamdaman niya, anong nangyari sa paaralan, ganon. Yung pangalawang anak ko nawalan ng cheerleader dahil pag naglalaro yon sa kanyang soccer at basketball ay nandyan ako lagi talaga. Dala-dala ko yung mga paraphernalia ko, pom-poms, drums, yung mga trotot ko para i-cheer siya. And of course, yung youngest, as I said, nawala ng katabi sa tulog. So yun yung concern ko. Basta, let me just express my gratitude to Senator Amy Marcos for opening the Senate investigation, no? Para siguro hindi na maulit at para napapag-usapan siya sa loob ng ating pamahalaan at para mailagay officially, no, yung mga posisyon ng iba't ibang tao, iba't ibang senador. Kasama din yung posisyon ko as Vice President at yung document na galing sa Office of the President na pirmado ng ating Pangulo.
We will continue. The ICC case here will obviously continue. Hindi naman ito sila magsasabi na parang hindi na tayo tutuloy at ibabalik natin yung detainee sa Pilipinas. Hindi malabong mangyari yan, no? So magtutuloy siya, yung impeachment case ay tutuloy din at ang paniguraduhin ko lang ay merong grupo ng abogado na nakatutok doon sa dalawang kaso na yon. Ang sa akin na lang naman ay consultation at decision making, no? Sa mga mga bagay na sa tingin nila ay kailangan ng desisyon ng kliyente. Dito naman sa ICC case, sa mga bagay na kailangan ipresenta sa ating Pangulo kasi siya ang kliyente. At nung mga nandoon na mga complaints ng mga former police, PNP personnel, officers, mag-ingat sila dahil kung meron sinasabi na merong warrant, ay malamang merong warrant yan dahil nakita natin na meron ngang warrant of arrest dito kay Pangulong Duterte. Ang sa akin lang din, no, na observation ba, noong nakaupo ako doon sa gallery ng ICC at nakikinig sa initial appearance ni Pangulong Duterte, a total of 43 cases. Nasaan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants na crimes against humanity. 43 murder cases. Hindi ko dinidiscount yung 43 na sinasabi nila allegedly na namatay Pero crimes against humanity is a serious accusation na lagi nilang paulit-ulit na sinasabi 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay. And they cannot even come up with 100 names ng mga namatay ng supposed war on drugs, which amounts to crimes against humanity. Alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon Nagiging, katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Ito sa atin ngayon ay kabaliktaran. Akusado lang ng 43 cases, 43 counts of murder, ibinigay natin sa isang foreign jurisdiction without any legal basis at all. Nahihiya ako humarap sa buong mundo na ganito mag-isip ang ibang mga kasamahan natin dyan sa bayan, ibang mga Pilipino. Kita natin kung paano kinidnap ang Pangulong Duterte. Meron bang pananagutan ng mga kapulisan, mga miyembro ng kabinete at ang presidente mismo nung sapilitan nilang pinala ang ating presidente sa The Hague? Well, unang-una po bago tayo pumunta sa usapin na ganyan, sasagutin ko lang po yung sabi ng ating Executive Secretary Bersamin na hindi raw nila tatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte kung mabibigyan siya ng provisional liberty. Ang proseso po, sinabi ko ng isang araw, po pwedeng mag-apply for provisional liberty. Ang tignan is, flight risk ka ba? Anong krimen ikaw ang nasasakdal? Ano yung mga kondisyones? At kung may capacity ka ba para manakot ng mga testigo? Tapos ang susunod na tanong, saan
pwedeng sa Netherlands, pero syempre kung sa Netherlands, bakit pa sila hihingi ng provisional liberty? Narito na sila, no? Bagamat syempre, ganito ang hawla yung tinatawag nating Hilton Prison, no? Pero hindi nakapagtataka po ang sinabi ni Esper Samid. Kaya nga nila kinidnap at pinadala sa dahig dahil ayaw nila nasa Pilipinas sa Presidente Duterte dahil kasama si Vice President Duterte, siya ay napakalaking tinik sa kanilang kagustuhan na magkaroon na naman ng Marcos Forever Part 2. Hindi na po kami nagtataka, ES, na talagang hindi nyo patatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte. Pero sa tingin ko, hindi rin kayo patatawarin ng taong bayan. 80 anyos na gusto na lang mamahinga at mamatay sa kanyang sariling bayan, pinagkakait nyo pa. Huwag po kayo mag-alala. Nakaukit po yan sa puso at isipan ng mga taong bayan, karagdagang kasalanan ng Marcos administration sa sambayanang Pilipino. Hindi po yan mabubura sa aming isipin. So ano nga bang krimen ang nangyari nung kapilitang isinakay nila si Presidente sa eroplano na nagdala sa kanya sa dahig? Well, ang ginagamit po nating term ay kidnapping. Pero sa totoo lang, ang kidnapping po, hindi po pwedeng gawin ng isang taong gobyerno. Kapag taong gobyerno po ang nanupil ng kalayaan ng liberty, ang tama pong krimen na nagawa ay yung tinatawag na arbitrary detention. Ano ba yung mga elemento ng arbitrary detention? Number one, yung nasasakdal o yung taong gumawa ay isang taong gobyerno. Pangalawa, pinakait niya yung kalayaan ng isang tao. No? Dapat merong aktual na paghuhuli at restraint ng kanyang kalayaan. Pangatlo, ito ay walang legal na basihan. So tignan natin kung nandyan ba yung mga elemento. Unang-una, taong gobyerno ba ito, lahat ng gabinete at ang presidente na nagkunsyabahan, conspiracy na ipagkait ang kalayaan ng dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang sagot, oo. Element 1, present. Element 2, nagkaroon ba ng aktual na pagdedetene kay Presidente Duterte? Well, nakita naman natin sa video, tinanong nga ni Presidente doon sa Villamor, ako ba'y under arrest? Opo. Anong dahilan? Hindi nila naman pinakita yung warrant of arrest ng ICC, pero ang sinasabi nila, Interpol, ICC, pero wala pong kaduda-duda na nung panahon na yon hindi makakaalis Presidente doon sa Villamor. Kasi sa katutak ng pulis ang naroroon para siguraduhin na hindi siya makakaalis doon sa Villamor. So, element number 2, present. At ang pangatlo, ang detention is without any legal basis. Yan po ang pag-uusapan natin. Legal na basihan ba yung warrant of arrest? Well, kung yung warrant of arrest ay dumaan sa tamang proseso, legal po yan. Pero ang sinasabi nga natin, hindi tama ang proseso. Ano yung hindi nasunod? Yung Article 59 ng Rome Statute na dapat yung unang-una humingi muna ng kooperasyon sa pamamagitan ng DFA ang ICC. Pangalawa, humingi rin ng assistance sa Interpol ang ICC. Hindi po parehong naganap yan. No? Unang-una, wala pang ang request na nagagawa ang ICC sa Pilipinas, ayan na sila, inaresto na nila. Pangalawa, wala namang kahit anong kooperasyon na hiningi ang ICC sa Interpol at wala pang ginagawa ang Interpol, no? Kasi walang red notice alert labang kay Presidente Duterte ng mga panahon na yon. Pangatlo, meron lang diffusion notice na ang nagpadala naman ay Pilipinas. So baliwala yun. Parang ang Pilipinas, hinihingi niya sa sarili niyang Pilipinas na arestuhin si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Now, paano sana naging legal yung warrant of arrest na inisyu ng ICC? Well, naging legal sana yan kung pinadaan sa proseso. Sabi ng Rome Statute, papadaanin natin yan sa pamamagitan ng proseso ng extradition. At ang extradition naman, ang umiiral na batas dyan na isang presidential decree na hanggang ngayon po ay hindi pa na re-repeal. No? At ang yan po ang Presidential Decree 1069 na nagsasabi nga na kinakailangan maghain ng complaint for extradition ang gobyerno sa ating RTC. Ang RTC mag-i-issue ng warrant of arrest. Tapos, dadali ng tao sa hukuman at tatanungin ng hukuman, ikaw nga ba itong taong hinihingi na kung sino man humihingi, anong krimen na nagawa mo, at kung meron bang legal na basihan nga na para arestuhin yung tao. Yung issue na kung meron legal na basihan, hindi po naging issue sa lokal na hukuman kasi hindi nga nila pinadala sa lokal na hukuman. Ang ginawa nila, diniretso nila sa ICC na hindi naman po yan ang intensyon. Alam niyo po kung babasahin natin yung
Travaux preparatoires. Ano yung sabihin ng travaux preparatoires? Ito po yung proceedings nung sinusulat nila ang Rome Statute. Kaya nilagyan niyang article na yan na kinakailangan dalhin muna sa lokal na hukuman. Kasi nga po yung mga naunang pagkakataon na palibasa, akusado ang isang tao sa isang karumalduman na krimen, gaya ng pagpatay ng mga Hudyo ng pangalawang pandaigdigang digmaan na nangyari kay Eichmann. Yung Eichmann nga kasi kinidnap galing sa Argentina, dinarag para hindi makapalag at dinala sa Israel kung saan siya linitis. At ang isang depensa niya, pwede ba naman yun? Kidnapping na ang ginawa niyo sa akin para lang ako mapanagot, para magkaroon ng katarungan ng biktima ng World War II. Sabi ng hukuman doon, na Israeli Supreme Court, main pa nga dahil wala kami pakialam, malay namin kung paano ko nahuli, importante, bigyan ka ng katarungan at ng patas na paglilitis. Pero alam natin, hindi na po yan sang-ayon sa batas na ng karapatang pantao. Kinakailangan, kung ikaw ay nais mong magbigay ng katarungan laban sa isang tao na gumawa ng isang karumalduman na krimen laban sa buong daigdig, yung pamamagitan ng pagkuha mo sa taong yun ay dapat nasa tama rin. Kaya nga, ginawa ng Rome Statute, dapat dalhin mo na sa lokal na hukuman at magkaroon ng tamang extradition hearing nang masigurado na walang paglabag sa karapatang pantao. At dahil hindi nga po yan nasunod, anong tanong natin? Nandyan ba ang legal na basihan sa pag-aaresto at pagpapapunta sa dahig ng presidente? Ang sagot, there was no legal warrant. Dahil nga po, ang warrant of arrest dapat pinapunta muna si Presidente Duterte sa harap ng lokal na hukuman nang malaman kung meron bang sapat na basihan na bigyan ng visa yung mandamento de arresto na inisyu ng ICC. So mukhang ang element 1 present, ang element 2 present, ang element 3 present. So talagang ito pong kaso laban sa mga taong gobyerno na nanghuli kay Presidente at nagpadala sa dahig ay ang kasong arbitrary detention. Ang tanong, paano yung pagpapadala sa ICC? Kasi alam natin na mayroong international crime na extraordinary rendition. Well, sa Amerika nga, di po yan illegal eh. Sinasabi ng Amerika, may karapatan sila na yung mga kalaban ng gobyerno, mga risk to national security, po pwede nilang dalhin sa mga lugar-lugar na po pwede silang matorture kasi pinagbabawal ang torture sa Amerika. Yan yung sinasabi nilang extraordinary rendition. Ito po, malinaw na kidnapping. Kasi kinuha yung tao, ang nagdala dito sa Hague ay mga taong gobyerno pa rin, kasama yung mga pulis na sakay ng eroplano at saka linagay sa hukuman. Ang tanong, paano yung mga tao ng ICC? Hindi ba sila conspiracy rin? Well, ang sagot po dyan, sang-ayon sa ating batas Pilipinas, kung matapos masabihan ang mga maestrado dito sa ICC kung paano nakuha ang pagkatao ni Presidente Duterte at nagpilit sila na ituloy ang proceedings, ang aking posisyon, pati mga maestrado po pwedeng maliti sa Pilipinas. Dahil sila ay magkakaroon na ng konsabahan, conspiracy na ipagkait ang kalayaan ni Presidente Duterte. Bagamat ang pamamaraan nga na nakuha yung kanyang jurisdiction sa kanyang pagkatao ay illegal through kidnapping. Pero sa ngayon, di ba natin alam? Kasi sigurado naman ako, ilalabas yung issue ng pagiging illegal ng paghuli sa kanya at titignan natin kung anong sagot ng mga maestrado. Totoo po na meron talagang provision sa Rome Statute na merong immunity yung mga opisyalis ng hukuman. Kung ang korte naman mismo, ang ICC mismo, magbabaliwala kung ano nakasaad sa ICC, bakit ang Pilipinas naman, i-honor yung immunity nila? Gayong pag nalaman na nila na illegal yung pamamaraan ng pagkuha sa kanyang pagkatao, nagpilit pa rin sila, alam naman nila na sa batas ng Pilipinas, meron silang pananagutan. Paano natin sila makukuha? Well, kung kinidnap nila si Presidente at dinala sa dahig, anong pipigil sa Pilipinas? Para kidnapin din sila, dalhin sa Pilipinas at litisin at ikulong. Diba? Kaya nga po ako, ang sinasabi ko, daanin natin ang lahat sa legal na pamamaraan. Pati yung pamamaraan ng paghuli sa isang akusado. Remember, it is the golden rule. Kung ayaw nila na kidnapin yung mga nagpakulong kay Presidente at dalhin sa Pilipinas, litisin at ikulong sa correctional for women, importante, igalang din nila yung karapatan ni Presidente Duterte at matapos mapruebahan na ang kanyang pagpapadala rito ay through kidnapping, arbitrary detention, dapat mag-order na palayain ang Presidente Duterte. Wala pa akong linalabag. Statement of fact lang po yan.
Kasi nga po, kung magpipilit tayo ng yung tinatawag nating unilateral action, yung aksyon na sang-ayon lamang sa punto de vista ng isang partido, po pwedeng gantihan yan nung kabilang partido na gagawin din niya kung ano yung gusto niyang gawin. Kaya nga po, dapat lahat sumusunod sa rule of law. At bagamat hindi pa nga nahahain yung issue ng pagiging illegal ng pag-aaresto ng Presidente Duterte, matapos yan, ang aking paninindigan bilang isang Pilipinong lawyer, kapag nasabihan sila kung paano at hindi sila nag-order na i-release ang presidente, pati sila may pananagutan sa batas Pilipinas. At huwag kayong mag-isip na palibasa, sibilisado mga Pilipino, hindi natin magagawa ang ginawa nila kay Presidente Duterte na pinakidnap nila si Presidente Duterte. Yun lang po. Wala pong krimen dyan dahil ang alam ko naman is the golden rule. Kaya nga po sinasabi ko, dapat daanin lahat sa batas, sa tamang proseso. Pero premature nga kasi hindi pa naman natin alam kung ano maging desisyon ng mga maestrado matapos masabihan sila at napruebahan na kinidnap na po ang Presidente Duterte. Muli po, importante na meron tayong karagdagang alam sa batas Pilipinas at batas internasyonal dahil napakadami pong fake news na kumakalat ngayon. Both sides, pro and anti, ay nagsasabi na fake news yung kabila. Pero sa tingin ko naman, may sapat na katalinuhan ng taong bayan para malaman kung sino nagsasabi ng katotohanan at kung sino nagsisinungaling. At syempre po, ang kapangyarihan na matanggap ang impormasyon bilang katotohanan ay nakasalalay po nga po doon sa pagtanggap ng tao kung ano talaga ang katotohanan.